Morning. So for today's vlog ay papunta po kami sa school dito sa elementary kasi po nagyakag po ang project na maglinis po dito sa school kasi nga po binaha po yung school na elementary. Nakasama ko po ang ate Jingjing at ang ate Pam. So dito din po ata mga kuya Japper. So update ko na lang kayo maya maya guys. Pero nandito na po kami sa may school. Kasi nandito na po kami sa may school. So may mga nauna pala po sa amin doon mga taga sa amin. Dito kami sa school. So, madami na po kasi naglilimas ng tubig sa labas kaya dito na lang kami sa loob. Taga-punas kami na bintana. Ang mga kuya po kasi tsaka yung mga ibang vloggers po ay sa labas na po sila gulong-gulong mga lalaki po. Ano lang po ay dito. Baka kung hindi makasama dyan sa akin na yan. Iyan! 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 Thank you po. The picture na lang. Na kayo, pupunta lang po ang kabila. Sige po, mas. Ma'am. Punas na tayo ng bintana, guys. Hindi ba tayo makapagbuhat ng tubig sa labas? Kasi madami na sila doon. Ang hirap nga. Balik naman po. Oo. Hindi po alam po yung talagang mga damit sa akin. Sira naman ang bintana. Mga kuya pa po labas sila na po. Ayaw nga mag-ganyan. Ganito lang to. Ang hirap po lasa. Ay, pupunta na kayo mamaya nga. Pupunta! Tingnan nyo sila sa labas, guys. Mga kuya Jeff. Ang dami nila, guys. Ang dami sila naglilinis. Yan, hali-halera sila, oh. Pasahan ng timba. Ayan. Kasi po baha talaga. Ito na lang natin sila ng kape, yung mga naglilimas doon. Kukunti ang kape. Titimpilan ko sila. Kape-kape sila. Na lang. Titimpilan ng kape ang mga ay, may kagara kayo pang ayun. Guys, kape kayo. Wala nang kape. Ano yan? Apat. Apat na matitimpla. Kaya nga. Wala na. Alas na yan. Lang ating matitimplahan ng kape, guys. Hati-hati na lang kayo. Sa water dispense. Ah, akala ko yung back. Yes! Oy! Ayaw ko magbagulo, ayaw ko nagtino. Ayan na. May bala. Dito tayo, girl. Hanggang dito, nagtatakaw ako. Dito tayo. Bes! Bes! Dito! Game! Game!
Dito ang Kuya Jomar, si Kuya Buddy Tuban, si Joby. Sila ang mga nag dito. Ayun ang Kuya Joby pinagkakape. O syempre nasipag ng dalawa basurahan. Beauty, nilampaso niya na yun sa higose. Naglampaso na. Dumami na po naghakot yan. Sikat na din po ang araw. Sana po hindi na umulan. Sa Pamela Figueroa. Malalim nga pala yung baha. Ayun yung isang classroom sa dulo ay baha. Tingnan kaya natin. Double wait guys, wala kayo. Lahat tayo'y mayroon. Hindi mauubos yung tubig. Ayan, may mga konsehal na din po nagdating.
Umalis muna kami doon sa school kasi nagbabayad kami ng kuryente at baka madalawang buwanan na gawa ay 28 na ngayon. Baka mag-reading na mamaya-maya or bukas. So, kailangan talaga namin magbayad ng kuryente. Update ko na kayo guys pag kami nasa Batilik na. Init. Morning guys. So, yan. Kakatapos na po natin doon pumunta sa school kasi nga po tumulong tayo sa Kuya Japper maglinis doon. Gawa ng binaha nga po school. Gawa ng bumagyo. So, dito naman po tayo sa dagat. Titingnan po natin yung naging pinsala po ni Bagyong Christine dito sa amin. Sa aming baybayin, dagat. Sobrang dami pong basura. Natambak as in po. Pero hindi mo na po siya basura. Puro kahoy po siya. Mga kawayan, mga panggatong gano'n. Sobrang dami po talaga naging tambak dito na kahoy. Pero dati po kasi pag nabagyo po is ang mga dala po ditong basura ay mga plastic po gano'n. Tapos mga nyog. Pero pinagkakakitaan din naman po ng mga tao dito. Pero ngayon po isang damakmak na kahoy po. So tingnan nyo guys. Papakita ko sa inyo. Init! Guys, may mga nyog pa din naman pero hindi sobrang dami. Hindi katulad po dati na puro as in nyog po talaga. Ayan po yung mga kahoy to ay kumuha po ng mga tagalinis dito. Kasi po ito po ay resort po yan. Yung harapan, kumuha po yung may-ari na tagalinis po dito sa harapan po na resort nila. Pero tingnan po mga tambak. Ang dami. Ito po mga naglilinis doon. Si Tisoy, ang Kinimwell, ang mga Kuya Jerby po, asawa po ni Joanne. As in, sobrang dami po talaga. Yung po, Auntie Marina, ang Ate Miriam. Sobrang dami pong tambak na kahoy. Bundok ng kahoy ng basura. Tingnan nyo guys. May mga nyog din naman pero kung di na ganun kadami, hindi po katulad dati na nakakailang sako po tapos binebenta po sa palengke ng mga tao po dito. Kami po pagbagyuhan nangunguha din po si Jemar ng mga ganyan, ng mga nyog po at binebenta talaga nila sa palengke. Kaso po ang kilo lang ay minsan 5 pesos, 8 pesos ang isang kilo. Ayun, ang dami. Hindi tayo makakit dito guys. Naglilinis pa din. Tingnan nyo oh. Hanggang doon po yan, doon sa may baybay. Kaso ang sobrang layo na. Hindi ko po kaya pumunta doon sa may baybay kasi po ay baka po hingalin ako kasi mausok na nagsisilab po sila. Baka ako'y hikain. Kasi sobrang layo. Yan. Pwede na po lumaot yung mga taga dito kasi maganda na po ang dagat. Kaso ang problema lang po is wala po silang dadaanan. Wala pong dadaanan ng bangka. Hindi po may bababa kasi nga po ay nakaharang pa po ang mga kahoy dito sa dagat. Hindi nga po kami makalapit dun sa dagat kasi as in puro kahoy po talaga ang daan. Madami po naglilinis. Maganda na ang panahon. Wala na pong bagyo. Kalma na po ang dagat. Makakalaot na. Ang problema lang is wala pong dadaanan ng bangka. Ayan. Sisilab po nila kasi hindi yan mauubos kapag hindi sinilab. Ang dami din po dito nakakuha ng panggatong. Araw-araw po dito may nangunguha po ng panggatong. Mga kawayan. Nakaipon sila mga kawayan guys. Init. Ayun. Akit mo tayo guys at sobrang usok po. Dito po kaya ano ng usok. Ang init! So ayun guys, ito mo tayo sa may gilid. Yan, kaya ako mas tutoy. Kasi sobrang usok po doon sa may baba, sa may dagat. Di pa tayo masyado makapag-vlog ng ayos. At sinisilab na po nila yung mga kahoy. Sobrang usok, baka tayo hikain doon pag nag-stay tayo. So mamaya tayo magbablog doon pag wala na silang mga sinisilab. Pero sobrang dami pa din ng kanilang sinisilab talaga. Kasi tinatambak muna nila yung mga kahoy bago nila silabin para isang trabaho na lang. Ito tayo sa may ginagawaan ni na Gemma. Bantay. Nakabantay kami sa nagtatrabaho. Nakabantay habang nagtatrabaho yan. Ang dami mga panggatong dito. Kagatas tutoy. Ang usok sobra. So update ko na lang po kayo mamaya guys. Hindi na masyadong mausok dun sa baba.
Guys, nandito tayo sa bahay kasi po ay naambon. Hindi na po ako nakapag-vlog sa dagat. Hindi na po ako nakabalik kasi po ay naambon nga po na ulan. Hindi po ako masyadong pwede po magpaulan pa dahil nga po ay kakaanak ko lamang po. So ngayon po, hintayin ko na lang po dumating yung merienda na in-order po na Tito Fred at ng Kuya Pogi para po sa mga angels. Ay, siya po ay lasagna with chicken. So antayin ko po at ipapamigay ko po sa mga angels. Pero naambon pa po. Kaya po siguro hindi po agad na-deliver nung aking in-orderan. Pero tumawag na naman po sa kanila. Pasensya na po. Nadili nga po yung pag-deliver kasi nga po ay naambon po at madami po kasi silang order ngayon. Kasi po sobrang sarap talaga doon na lasagna nila. Dagi po ako na-order doon. Madami na po ako napapa-order na pagkain po galing po sa shop nila. So, update ko na lang kayo guys. Pala dito na po yung merienda ng mga angels para po ibibigay ko na po sa kanila. Tumating na nga po yung order namin na merienda. So, dinor to door na talaga ni Kuya nung pinag-orderin ko. Kasi nga po naulan, di po ako makakalabas ng bahay. So, 10 pieces po siya. Pakita ko po sa inyo kung ano po yung kanya laman. Masarap to guys. Sa akin lang order na po ako. Nagpa-ulit ko talaga ako na-order doon kay ate. Sobrang sarap po talaga. Worth it na worth it po sa kanyang presyo. Tingnan nyo guys. 10 pieces siya. 5 pieces galing kay Kuya Pogi at 5 pieces galing kay Tito Fred. So mag-open ako. Open ko na yung akin. Kasi meron ako dito. Open ko na lang yung akin. Ay napapakita ko sa inyo. Sarap to guys. My favorite. Lasagna with chicken. Oh, bagong luto. Look. The lasagna and the chicken. Sobrang sarap nyo guys. That's my favorite. Ooh. Yeah. Thank you so much Kuya Pogi and Tito Fred. Love you palagi. So, deliver ko na lang po sa mga angels para po makapag-merienda na sila. Punta ako sa mga angels. Talagay ko na siya sa lagayan. Deliver ko na sa mga bahay-bahay nila. Kasi sakto at mga gutom na daw sila. Yung akin ay iniwan ko na dito at kakain din ako. Iniwan ko. Yung sa iba, nag-uwi na sila sa bukid pero papadaanan doon dito mamaya. So, samahan nyo na ako mag-deliver sa mga angels guys. Let's go! Papunta na ako. Ang una kong pupuntahan ay si Mama Sang. Dahil alam ko si Mama Sang ay gutom na. Dahil hindi pa siya nagtatanghalian. Sabi niya. Kaya si Mama Sang ating unang pupuntahan para paikot ako guys. Paggaling ko kay Mama Sang, ayun, nadanggi pa. Paggaling ko kay Mama Sang, kay Ate Nick, kay Ate Ada, kay Ate Aileen, tapos kay Ate Pam. Kasi si Ate Jingjing ay nakauwi na. Gutom na ako, Ali. Gutom na daw talaga si Mama Sang. Dito na tayo guys. Ako na kumuha. Ano to? Lasagna with chicken. Yeah, thank you Kamba. Sakto gutom na. Thank you so much. Painit pa ang ano yung gravy. Paano naman po ang matandang buntis? Yeah, may kutsara dito, Mama Sang. Yan, nakagato. Thank you so much. Saan mo naman ito in-order? Kat HM. Kasi orderan ko. Thank you, Kamba. Sakto gutom na ang angels. Galing kami living. Yan, nakapag-living kami. Okay, at kaya tinik naman tayo. Let's go. Yun, next destination natin ay kay Ate Nick. Kaya tinik naman tayo, guys. Lakad-lakad lang. Siyempre, pandagdag din natin ito sa ating vlog. Ito tayo kay Ate Nick, guys. Kanik-nik, mampubulabog tayo. Tinik! Meow, 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 meow. Yan, dito na po tayo kay Ate Nick. Bigay po natin yung kay Ate Nick na ano. Thank you. Lasagna with chicken. Okay. Kuya Pogi. Thank you, Kuya Pogi. Thank you so much. May pamerienda na agad sa unang vlog. Ayaw na ayaw pati magutom, mga angel. Yali! Sige po, punta na tayo kay Ate Pam. Ate ko na dito pantiada. Tapos kasi yung kay Ate Aileen ay, kay Ate Nimpa ko na lang daw ibibigay sa kanyang mama kasi isa naman daw sikmura nila. Say! Isa palang bitukan nila. Sabi niya. Isa na naman daw ang ano ng bitukan nila. So, pag nakain ng tinimpa ay matitikman na din niya. Aba ano? Punta na tayo sa kanila guys. Kasi yung kay Aileen na merienda po ay... Aileen, nandyan yun sa Aileen. Nasaan ba? Kala ko nakauwi na. Aileen, tulog!
Saan? Tulala. Ay, natutulog pala. Sorry, hindi siya makakakain. Kala ko wala na si Buntis. Dito sa taas. Bet niya pa. Punta ba kayong balayan? Eileen? Uwot! Uwo! Oh. Oh. Guys, akala ko makakakain ng tinimpa ng lasagna with chicken. Kasi sabi ni Uwo, uuwi na daw Ako siya. makakain na ako eh. Dito pala yung may-ari. Tingnan niyo naman si Uwo. Ano? Oh, ito ng iyong lasagna with chicken. Hindi napapalakas na ulo. Galing sa Tito Fred ko. Thank you, Tito Fred. Tito Fred, thank you. Akala ng tinimpay makakakain na siya eh. Tapos baka makapunta ko kita. Hindi. Ako pa. Oh, ang kutsara mo. Yung dalawa na ito, umuwi na. Tutulog pa. Oo nga, dito dadaanan lang daw. Auntie Ada nasaan? Doon, na-charge. Ay, bet lang ako. Gawa-gawa na ako. Tito Fred, tinawag ka po ni Ubo. Tito Fred. Ano ma? Naku, tinimpa. Hindi ka makakakain. Ko yung Sir Fred. Sabi ko pa naman din sa vlog ko, iisa pa naman ang bitukan nyo. Ayan. Okay lang. So, punta tayo kay Ate Ada. Sir Fred. Tito Fred, sa susunod daw, ilista mo na daw siya sa ayuda. Sir Fred, huwag mo kalimutan. Si Ada Priya ang gala. Sabi si Ada Priya. Gala ng gala. At dito pa pala si Uwo. Akala ko nakauwi na si Uwo. Ayun pala, andito pa siya. Dito rin nakakain ng tinimpa. Marites eh. Oh, para may kinakain ka habang nagmamartes. Thank you, Tito Fred. Love you. Ano ta? Ano, lasagna. Thank you, Tito Fred. Love you. Bye. Wala pa ang nanay kong bulok. At si Inday wala pa din. At ang dalawang taga-bukid ay umuwi na. Si Lindea at si Ate Ka-Beauty. Pero dadaanan daw po ng Kuya Mark dito. So, papadala ko na lang din po kay Ate Lindea. Mamay yung kanya sa Kuya Mark. Uwi muna ako guys kasi wala pa naman dyan nanay kong bulok. Kanya na lang to. Tsaka kay Inday, kay Ate Dea at kay Ate Jingy. Mamaya ko na lang sila dadalhan. Ingat! Guys, andun na pala nanay kong bulok. Dalhan natin ang merienda kasi baka gutom na siya. Say! At papunta na din daw si Best Inday. Dalhin ko na din. At yung akin ay dadalhin ko kay Gemma. Hati kami. Siya ipapakainin ko dahil siya ay pagod na galing work. Hindi dahil siya na may nagkatrabaho. Kanya na ang merienda ko. Okay na yun. Makita ko lang siyang busog. Ay busog na din ako. Oo eh! At dito kay Pamela Figueroa. Guys, dito na si Pamela. Baka siya igutom na. Galing sa Kuya Pogi. Thank you, Kuya Pogi. Love you. Kanyang favorite guys, lasagna. Lasag-lasag na. Sarap yan. Sana daw po masarap. Pag hindi masarap, aba, kuya, ibabalik daw. Apa, hindi pa natitikpad dito. Masarap! Kuya, ayaw niya, oh. Thank you, Kuya. Ano dito si Inday? Tulog muna ako, puyat ako. Sige lang. Puyat na puyat ang nanay kong bulok. Itay ko si Inday dito. Yan, kaya Inday. Akin. Guys, may labis nga pong isang lasagna. So, ibibigay ko na lang po siya kay Chupa Jona. Thank you po, Tito Fred. Yan, may merienda siya. Maraming salamat po. Salamat din. Bye! Thank you din. Si Inday. Galing kay Tito Fred. Thank you, Tito Fred. Thank you very much, Tito Fred. Ito, galing yun sa akin. Thank you. Thank you, Kuya. Sige, kay Kuya to. Thank you, Kuya. So, nandito din po ang Ate Dea. So, siya na lang po yung kukuha na kay Ate Jingjing kasi po umuwi na po sa bukid. Diyan sa Tito Fred. Thank you, Tito Fred. Thank you na din. Para kay Jingjing. At Kuya, kami nasa Tito. Nakauwi na ako. Ingat kayo, Ate. Thank you, Tito. Bye-bye. Bye-bye. Guys, magandang hapon. Yan, dito tayo sa dagat. So, kaninang umaga at tanghali, hindi ko napagpatuloy ang vlog ko dito kasi nga po ay umulan. Pero ngayon itutuloy na natin kasi po maganda na po ang panahon. Hindi na po siya naambon. At syempre, kompleto mga angel. Sama-sama.
sama-sama mga angels. Tingnan nyo. Ang Ate Danica po ay, kada po siya pumunta dito ay maghanap po siya ng tsinelas. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po Ate Danica, kaya po siya sumama ay maghanap po siya ng tsinelas. Inday. Auntie Pam? Si Mama Sang. Auntie Ada. Nakakatakot po dito magano kasi po. Pagsama-samahin ng mga buka na vlogger, pero hindi matatakot. Kaya nga, sobrang daming kalat pa din po hanggang ngayon. Meron na po dito naglilinis araw-araw. Apa, nakakatakot pong daan. Baka po matusok ang paa. Tingnan niyo pong Danica. Whoop! Yeah! Oh my God! Tingnan niyo naman guys. Ang hirap dumaan. Ang kahoy na to, maganda to, mapapakinabangan to ng mga tao. Apa, nakakatakot. Yung. Mapapakinabangan. Pero hindi magandang pinsalan. Ito po ang pinsala ni Bagyong Christine sa aming baybayin. Puro kahoy. Sawa-sawa po sa kahoy ang mga taga-bukada. Yung mga nagkakahoy po ay araw-araw po sa dito nangangahoy, guys. Mamamlastik tayo? Nabebenta po kasi ang plastic. Oops. Ito atang plastic kaya, ginto. Malapit na kami sa may tubig, sa may dagat. Ang daming tao. Daming kahoy. Malapit na po kami sa may dagat. Ay, Ate Danica, magsapatos ka na! Tida! Tida, oh, tsinelas! Oh! Naghanap po Tida ng tsinelas, siya yapak. Anong masasabi mo, Inday? Ay, putang ina. Yan. Ako ngayon lang nakapunta dito. Hanggang doon lang ako lagi. Kasi natatakot ako muna dito. Kwento-kwento, pero sa camera, yung mga nakikita ko by day, hindi naman korte. Kaya nga, sobrang dami pala. Hanggang dulo kaya tayo. 400 a day. Tingnan mo nga, nahukay na nga nila hanggang ilalim. Tinumpok na, tas sisilabin nila yan. Lapit na tayo sa dagat. Yun sila, oh. Hanggang ngayon, wala pa ako Dami talaga. Apa, nakakatakot. Ang dami talaga. Yo. Ang hirap po din makarating doon. Aba. Ang hirap po manulay sa mga dini po sa mga kahoy. Kasi po, baka isang maling hakbang mo lamang ay mag-swimming ka dito sa puno ng kahoy. Aray ko, natusok na nga. Oh my God. Struggle. Bago makarating din eh. Ang paa ko ay natusok na. Nagano ka lang? Andito na ako guys sa may dagat. Ayan guys. Ngayon lang ulit ako nakalapit dito sa dagat simula nung bumagyo. Kasi nga po ay naharangan po ng mga kahoy na yan. Kaya po hindi kami makapunta dito sa may tabing dagat. Pero ngayon po ay maganda na ang tubig. Pwede na lumaot. Kaso ang problema po is wala dadaanan po talaga mga bangka. Ang mga maglalako, wala din pong dadaanan. Pero maganda na ang dagat. Tingnan nyo. Say, akit ng puno si manager. Aba, may electric fan pa. Ang ganda ng kahoy na to ah. Buti pa to, maputi pa sa akin eh. Ano to? Ano bang kahoy to? Puno? Parang magabok kapag kasi kita mo sa dulo. Maganda lang sa tingnan pero magabok ka. Pag ang tawag doon, power saw. Tingnan nyo guys, gabundok na kahoy at basura ang dala-dala ng Bagyong Christine. Tingnan nyo po.
Yan, nagsisilab na sila doon, nag-umpisa na. Ito po yung harap ng resort na nagpapalinis yung may-ari na ang araw po nila is 400 pesos a day para po malinis po yan. Yan nga po yung ano nila ay napagtumpok-tumpok na nila yung ibang mga kahoy. Talagang pinupush po ng may-ari ng resort na malinis tong harapan nila. Kasi nga po, tingnan nyo naman po, wala pong dadaanan. Kung sakali man po may bisita ay wala pong dadaanan. So, naglilinis po na tao dyan ay 13 tao. Kaso, 1 week na po ata sila naglilinis pero parang wala po nababawas. Para pong hindi nababawasan yung mga basura at mga kahoy. Ano po? Papakamatay na daw siya para daw sa challenge. Dig-dig-dig-dig. Nangabayo na po, tidari ka. Nga. Tara, dali. Mag-ano tayo dito? Basta gantuhan. 1, 2, 1, 2, 3, go! Wala na po. Mahal ang guide sa pag-iya, kaya di na kami magkakaroon. Parang bata. Mahal ang guide sa pag-iya, di Kami na nakakasakay sa perya kaya dito tayo. Kami pa ulit. Kuya! Hampas sa ginawa mo sa amin? Ang hirap yun! Pwede may cellphone ka na, video mo ka dito. Nakaplay kaya yung akin. Eto, Ang nasa pagpili. baba. Hinihingay lang, kakasakay sa kabayo. Paano daw paano? Tingin ako, magaling ka. Magaling ka talaga, umibabaw. Full storage ka na. Level up. Level up. Woo! Woo! Oh, mga piling bata. Isa lang maging bata, ano? Ibabaw. Pakibabaw ka talaga. Pagod pala mga bayo. Kakahingal para akong hihikain. Punta kami dun sa dulo guys kasi tiyan namin kung madami pa doon basura tapos may mga nangangahulog din po doon. Naglibing ka din ba tida? Na tayo. Tingnan nyo guys. Ang daming basura. Ay kahoy pala. Sobrang daming kahoy. Anong tumpok na kahoy. Parang dito ay po ay medyo madami po kasi naglilinis dito kasi po mga resort, mga may nagpapalinis. Kaya parang kakunti na lang yung kanilang mga sinisilab na po nila. Kukunti na po yung mga kahoy. Guys, ganito po yan. Ito po yung daan. Tapos ganito po kataas yung mga basura at yung mga kahoy. Ganyan po talaga siya, patag siya dati. Pero tingnan niya, nagkadaan na po dito. Ginawan po ng daan nung may-ari po nung resort na yan. Tapos yan, dilinisan nila yan lahat. Grabe. Punta kami sa dulo. Kasi, tingnan namin doon. Kung medyo malinis na po ba or madami pa pong kahoy. Pero dito po ay medyo, aray ko po. Oh, ang sakit. Medyo, ano na po dito. Nakalimot na po, dami ka ng tsinelas. Tignan niyo po. O, diba? May nasunod pang aso. Ganda na ng dagat. May nagpipictorial. Dine. Sa tabing dagat. Ayun po ang Joyful Paradise. Yun niyo po ang nangyari guys. Daming basura. Oh, tabi po nuno. Guys, malapit na po kami sa dulo. Ay, may daan na din pala dito. Oh, ginawan din ang daan dito sa Joyful Paradise. Kasi nga po ay may mga bisita na po nagpapabook po sa kanila. Kasi nga po medyo maganda po ang dagat. Pero sobrang pangit pa po ng harapan. Kasi nga po ay punong-puno po siya ng mga kahoy, plastic, basura, sari-sari. Hindi naman para sa 3 years ko po pagkakatira dito sa Bukana ngayon ko lang po na-experience yung ngayong bagyong to na
ganito po yung dinala niya sa baybayin dagat. Kasi po, dati po ay puro plastic lang nyog, madali po siyang linisin. Kasi nga po yung mga nyog ay nabebenta po sa palengke at yung mga plastic po ay nabebenta din po. So, mabilis po siya nalilinis. Pero ngayon po is almost 2 weeks pero parang wala pa din po nababawas kasi nga po ay puro kahoy po yung dinala ni Bagyong Christine dito sa amin pong baybayin dagat. Medyo mahirap po siya i-dispatcha kasi kailangan po siyang silabin para po maubos. Kahit po araw-araw po siguro mangahoy ay hindi po agad siya mauubos. Yan, ngayon ko lang po talaga na-experience tong ganito sa 3 years kong tumira dito sa Bukana. Dito po ay medyo konti na lang po kasi po sinisilab na nila. Sinisilab nila. Pero kasi doon po sa amin ay hindi po kasi pwede magsilab agad kasi po ang hangin po ay papunta po sa taas. Madami pong bahaya, madami pong mga batang hinihika. Kaya po hindi po agad malinis doon sa amin. Kasi nga po ay dahil pong hinihikang bata doon. Kakaawa naman po kung magsisilab po sila. Lahat po ng usok ay pupunta po sa taas. Kaya medyo nahihirapan din po maglinis dun sa harapan po ng aming lugar doon. Hinihingal ako sa paglalakad namin, guys. Tingnan nyo ba? Nagsisilab na po sila. Sinisilab nila. Medyo konti na lang po dito yung mga kahoy. Kasi para po araw-araw po sila nagsisilab dito eh. Meron po dyan mga kahoy na mapapakinabangan po. Like, yung bayaw ko po is nagtatayo po siya ng kubo doon. Pero yung mga ginamit po niya mga kahoy puro galing po dito sa dala pong basura ni Bagyong Christine. Tapos yung iba nga po yung mga panggatong pero yung iba po ay kailangan po talagang sunugin. Silabin. Ayan sila. Nagsisilab. Kukunti na pala dito guys. Di katulad dun sa amin na sobrang dami pa rin. Ang na sa dagat. Ang mga basura. Apa nalubog ang daan? Nalubog. Puke mo. Pil na pil po doon natin dani ko. Nakita ang ilog. Sobrang laki na po pala niya ngayon. Noong unang punta ko po dito ay maliit lang po yung ilog. Pero ngayon sobrang laki na po ng bunganga niya. Kinain na po pala niya yung lupa dito at lupa po dun sa kabila. Yung sa may San Diego. Dati po noong unang punta ko dito ay nagala po kami dito sa dulo. Nagtitiktok po kami dito dati. Sobrang liit pa lang po ng ilog. Pero ngayon guys, tingnan nyo na. Sobrang laki na niya. Kaya pala ang laki po nung binaha. Dito. Baho. Yung dagat. Ilog po yan. Pero tingnan nyo po, sobrang laki na po doon. Hanggang dito. Dati po is dito lang, tas dyan lang po, malapit lang. Mga dyan lang. Yung dating ilog. Pero ngayon sobrang laki na pala ng bunganga niya. Sobrang laki na po ng bunganga. Nakakatakot. Ilog lang. Parang dagat na talaga siya guys. Pero ilog po siya. Ilog po siya na naagos, papuntang dagat. Pero ngayon, parang dagat na talaga. Anong ginawa? Kinain niya na po yung mga buhangin dito tsaka po doon. May... Dati po, meron... Di ba may ano dito dati, may nakatayong kubo? No, may nakatayo dyan. Yung kulay puting ano, yung kinain ata ng... Kinuha din ng ilog ano, nung bumagyo. Meron po dati dyan nakatayo na ano mga bahay. Nawala na po. Nawala na yung bahay. Agi po pagkakakapoy. Ang nalukang niknika po. ang nalukang niknik. Kaya nga po, mahaba-haba po yun. Doon po maubos ang oras nyo. May mga nangangawel. Si ano naman, si manager, nakakita ng ano, na kanyang... Panghataw kay Wesley. Sampayan. Oo, Ito nga lagi hanap ko pag pupunta ako dagat. Ano? Anong gagawin mo dyan? Kuya, ang hirap na pinapagawa mo.
binibigyan mo lang sa amin pang outing yan. Ayan! Matakaw, si manager. Kaya nga, oh. Kaso yung mga Dami po. Sisilab. Kami guys, kasi medyo mausok. Ang dami po sinisilab. Tapos, hapon na din po. Baka ako ay ma-awardan ni Jowa. Balik na kami guys. Panood nyo yung vlog ni Mama Sang. Pulidong-pulido. May videographer pa po siya. Naka-hire ng videographer. Nag-iisang. Chupa Jonah. Alam nyo ba guys, kakaligo ko lang. Ang lagkit ko na naman ito. Balik na tayo sa amin. Tayo na mo. Ano ba yan? Alright mga katakaw, dito na po tayo sa harapan namin pero medyo malayo-layo pa. Bago makarating doon sa bahay ng mga nanay kasi ang pangit talaga ng daan. So, ito ko na nga din po tatapusin ang aking vlog for today's video. Yan. Thank you so much again Tito Fred and Kuya Pogi sa pagbili po ng merienda para po sa iyong mga angels. At syempre maraming salamat po sa pa-challenge na ito. Sobrang laking tulong po nito para sa amin. Kasi po, kung sino man po makakuha na 15,000 pesos ay sobrang laking halaga po, sobrang laking tulong na po yun para po talaga sa amin. Thank you so much, Tito Fred ko, Kuya Pogi, Daddy Elsie, at sa Ate G. Thank you so much po sa walang sawang pagsuporta niyo po sa amin. Mahal na mahal po namin kayo. Sana po ay wag po kayong magsasawa sa pagtulong po sa amin, sa pagsuporta. Yan, kahit po na sobrang titigas po ng aming mga ulo, sana po ay hindi nyo po kami iwanan. Dahil na pang-iwan nila. Oh my God. Yan. So yan guys, magkita-kita na tayo sa akin next live. Bye bye, love you all!